Hello everyone! So ngayong araw nga ay naglinis ako dito sa isa sa aking kliyente. Every Thursday ko nga pala siya nililinisan. Pero kung tutusin napaka-flexible nga ng taong ito, anytime nga na kung gugustuhin ko anong oras ay laging available nga siya. The way guys, 3 years ko na pala siya nililinisan. At minsan ko na rin na-feature ang kanyang bahay sa mga vlogs ko. Sa mga hindi nakakaalam, siya pala ang kauna-unahan kong kliyente. At siya rin ang dahilan kung bakit lumawak ang negosyo ko dito sa The Netherlands pagdating sa cleaning services. Marami kasi siyang kakilala at mga kaibigan dito. Kumbaga, trusted talaga siya. Kapag siya ang nagbida o siya nagsalita, mapagkakatiwalaan agad. Pero sa pagkakataong nga ito, medyo malungkot nga ako sa mga oras na yan. Ngayon kasi ang araw ng huling paglilinis ko sa kanyang bahay. Kinakailangan na kasi nilang lumipat at medyo may kalayuan nga sa lugar na ito. Sobrang emotional nga ako na habang naglilinis kasi mamimiss ko talaga ang kanyang bahay, lalo na ang kanyang kabaitan. Nalulungkot kasi ako guys, hindi dahil mababawasan ako ng kliyente, kundi mababawasan din ako ng isang napakabait na kaibigan. Yun kasi ang napakahirap hanapin sa mga panahon ngayon. Sabi nga ng iba, ang tunay na kaibigan ay napakahirap hanapin. Sobrang close ko talaga siya guys. Nung una ko pa lang siya nakilala ay magaan na talaga ang loob ko sa kanya at napakakalmado niyang tao. In many ways talaga, marami talaga siya naitulong sa akin. Hindi ko nga masisisi ang mga pangyayari sa buhay niya. Sa kabila kasi ng kanyang kabaitan, ay nagawa pa nga rin siyang lokohin ng kanyang asawa. Kaya kailangan talaga nila maghiwalay. So dito naman guys, kapag single mother ka, mas malaki ang may bibigay sa iyong tulong ng gobyerno. Kumbaga ay hindi ka kawawa o hindi ka mahihirapan magsimula bilang single mother. Dahil nga ang kemente o munisipal kung saang lugar ka kabilang ay sila mismo ang maghahanap ng bahay para sa iyo. Para mangyayari ay rent to own. Bali yung kabuuang halaga ng rent to own na yun ay hindi mo babayaran ng buo. Kalahati lamang doon ang babayaran mo dahil single income ka lamang. Bukod kasi sa financial na tulong, pwede ka pa rin magtrabaho hanggang 36 hours a week. O diba, hindi na mabigat para sa iyo ang responsibilidad. At kung iisipin mo naman ang gastos mo sa iyong mga anak, may financial na tulong din mula sa gobyerno. Yun nga ang kagandahan dito kapag nangyari na nakipaghiwalay ka sa iyong asawa dahil mas panig sa iyo o mas panig sa babae na may anak ang gobyerno. Pero syempre, hindi pa rin talaga masaya kapag hindi kumpleto ang pamilya. Ika nga, hindi na bali maghirap basta sama-sama kayo. Hindi rin naman natin masisisi yung mga tao na hindi marunong makontento. Kahit anong kabaitan pa ang ipakita mo talaga sa kanila. Bali pala guys ay kinausap pala ako ng kanyang nanay kung po pwede ko ba ipagpatuloy ang paglilinis sa kanila. Bali kasi isang oras ang papunta doon at isang oras din ang pabalik. Niisip ko rin yung oras na iko-consume ko at yung pamasahe. Pero sinagot din nila yon guys. Ang gusto nila mangyari ay kakaunin at sundo ako at babayaran din ang oras na iko-consume ko sa biyahe. At separate pa yung bayad ng per oras ko sa paglilinis. Para daw hindi masayang yung oras ko, bahay ng kanyang nanay at bahay nga ng itong kliyente ko ang lilinisan ko. Bali dalawang address. Ganun nga talaga ako kamahal ng aking kliyente. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo talaga ako maiwan-iwan. Ganun talaga guys, kapag komportable sa iyo ang tao, hindi na sila maghahanap pa ng iba. Dahil yung saya na naidudulot mo sa kanila at iyong kabutihan, yan ang tatatak sa iyong mga kliyente.